16 times nagpunta ka ng China. After your last visit, we lost Scarborough. I'm accusing him of treason. Now, Trillanes had said it was Malacanang that approached him to ask for his help in easing the tension between the two countries. Now, Trillanes had said it was Malacanang that approached him to ask for his help. But last week, President Aquino said it was Trillanes who offered his services. But last week, President Aquino said it was Trillanes who offered his services. Kinontak tayo ni Senator Trillanes at nasa China siya at that time at nilapitan siya at tinanong yung posibilidad kung pwede siyang maging back channel nga. So, in the absence of any other channels that were existing beforehand, at sa gusto nating ma-resolve na mapayapa ito sa Scarborough Shoal, so ano mawawala sa ating pakinggan ni pararating. So, doon nag-umpisa po yan. Yan yung pagkakatanda ng ating presidente sa mga pangyari. So yan po yan. Nagre-report ako kay presidente, lahat ng proposal, galing sa kanya, counter-proposal. So, kung anong hindi niya papayagan, hindi papayagan. So, messenger lang ako dito. Kinausap niya yung mga namumuno sa China tungkol doon sa bagay na sa problema na yun. Ako naman, bilang presidente ng Senado noon, tinanong ko sa kanya, anong karapatan mo na nagpunta sa China? Yung ba, ikusang loob mo lamang ang nagpunta ron? Sabi niya, hindi. Nagpunta ako doon, may authority ako. Sinong nag-utos sa inyo pumunta ron? Pagkatapos sumagot si Presidente Aquino, sabi niya, ako ang nag-utos sa kanya. Yung pala, si Trillanes pasok at labas sa China na tila hindi na dumadaan sa immigration dahil inuutosan yata siya ni Presidente Aquino. Ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte, malaking question kung ano ang mga naganap sa negosasyon ukol sa West Philippine Sea Territorial Dispute, kung saan sa kabila ng negosasyon ay nawala pa rin sa kontrol ng Pilipinas ang Scarborough Shoal dahil sa pag-atras ng mga barko ng Pilipinas. Ang akin lang, sir, it is really a wonder to me why, of course, it's only President Aquino who can answer it, why he chose a military man to do the back channeling. And the problem is it was so secretive, almost sub rosa type of negotiation that was kept secret. Ayon sa alkalde, 16 na beses bumisita sa China si Trillanes noong 2012. Napag-alaman din daw ng Bureau of Immigration na ang People's Liberation Army ng China ang kausap ng senador. Tanong ng alkalde, bakit hindi inire-report ni Trillanes sa Senado kung ano ang sadya niya sa China? Dati na ang kinastigo ni nooy Senate President Juan Ponce Enrile si Trillanes dahil sa palihim na negosasyon sa China kaugnay ng isyu ng agawan ng teritoryo sa kabila ng basbas umano ng Malacanang. Yan po yung tinatanong ni President Duterte, sino daw ba yung nagpakulong dun sa mga barko natin? Gusto niyang malaman kung in-approve yun ni President Aquino. Okay, ganito po, as far as I could recall, yung isang barko po doon ay nag-request ng repairs. Yung isang barko, yung dalawang barko naman ay bumalik because of inclement weather. Yan po ang sinabi sa akin ni President Aquino. Wala pong, I wasn't there when these decisions were made. Basta I was just informed, so kailangan kong magsabi dun sa China na umalis na yung barko namin. So we want you to reciprocate. So inalis nila yung ibang barko nila. Lahat ng barko nila sa loob, nilabas nila at naiwan na nga 3. Kasi po Tiglaw po coach you are saying na the president was not even informed na paalis na yung ating BFAR ship doon, that it was pulled out of the shoal without his approval or consent. I believe si President Aquino na lang yung mga kasagot niyan. Hindi ko po alam kung anong magiging, kung sino o paano binigay yung order to pull out.
I was just informed by the President na na-pull out na. So I had to negotiate para malabas natin mapaalis natin yung mga Chinese doon sa area. And we did. Ayon kay Enrile, noong siya ay Senate President, naimbitahan siya ni Pangulong Benigno Aquino III sa Malacanang kasama sina Trillanes at Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario ukol sa naturang issue. Nung dumating ako doon, akong unang dumating. Pangalawa, dumating si Senator Trillanes. Pareho kaming senador noon. Meron siyang ibinubulong sa akin na treason. Di ko naintindihan yung gusto niyang sabihin. Ayon kay Enrile, sinabi sa kanya ni Trillanes na nagsilbi siyang negosyador sa China. Sinabi ni Trillanes na nagpunta siya sa China at kinausap niya yung mga namumuno sa China tungkol doon sa bagay na sa problema na yon. Ako naman, bilang presidente ng Senado noon, tinanong ko sa kanya, anong karapatan mo na nagpunta sa China? Yung ba, kusang loob mo lamang ang nagpunta ron? Sabi niya, hindi. Nagpunta ako doon, may authority ako. Sinong nag-utos sa inyo pumunta ron? Pagkatapos sumagot si Presidente Aquino, sabi niya, ako ang nag-utos sa kanya. Dito na niya pinag-iingat si Pangulong Aquino ukol sa backdoor negotiation sa China.